2 Corinthians chapter 5 verse 1 and 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 and 10. So sundan niyo lamang po ako ng inyong mga mata at babasahin ko po ito. Sabi ng Biblia, "For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and a house not made with hands, eternal in the heavens. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. If so be that being clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon that mortality might be swallowed up of life. Now, he that hath wrought us for the selfsame things is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad." Amen. So tayo po ay manalangin sa Diyos. Dakilang Diyos, Panginoon, na dakilat ng kapangyarihan, dapat ka sa paburing parangal at kadakilaan ng iyong mga anak. Hindi mo deserve na ikaw ay suwayin namin, Panginoon Diyos. Hindi mo deserve na hindi ka paglingkuran, Panginoon Diyos. Lord, sa mga sandali nito, ang bawat isa po sa amin ay patuloy mong i-comfort, patuloy mong bigyan ng encouragement sa pagpapatuloy sa iyo, Panginoon, at makita po namin ang pag-asang itinangako mo po sa amin na kung saan darating ang araw, nabubukas ang langit sa isang mata ay dadagdigin mo kami, Panginoon, at mababago ang aming katawang panglupa at mapapalitan ng katawang may kaluwalhatian at walang kasalanan, Panginoon Diyos. Lord, ito ang mga dahilan kung bakit kami nagiging nag-is dahil nais po namin na maranasan ito. Nais po namin na makita ka namin ng kahayagan, Panginoon Diyos, at makawala sa presensya ng kasalanan, Panginoon Diyos. Lord, tulungan niyo po kami sa pakikinig ng iyong salita, sa pag-aaral, Panginoon, ay matuto po kami at makita po namin ang kagandahan ng iyong pangako sa aming buhay. Especially, makilala ka pa namin na siyang nangako sa aming Panginoon Diyos. Lord, pinagkakatiwala ko po ang hapon ito. Kayo po ang manguna, kayo po ang umatubad sa aming lahat. Patuloy na ang Espiritu mo o siyang magbigay sa amin ng kagalakan at pag-unawa sa pakikinig ng iyong salita. Wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon Diyos. Salamat po. Ito po ang aking samot sa langit sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Lahat po tayo, makakaupo na. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, madali lang po akong matatapos ngayon. Sana madali lang talaga akong matapos ngayon. Amen. So sabi sa verse 1, "For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and a house not made with hands, eternal in the heavens." Ano po? So by the way, the title of God's message this afternoon, our confidence for the coming hope. Ang ating kumpiyansa sa parating na pag-asa ng Diyos. Okay? So sabi sa verse 1, "For we know that if our earthly house," okay? So may tinatawag na earthly house at heavenly house. Okay? So, earthly house
ang pinapatukoy po dito ay tayo. Okay? So, itong yung tabernakulo na nasa lupa, ito yung katawan natin na isang araw madidissolve, sabi ng Biblia. Tapos sabi nito, so anong meron sa katawan natin? Ang katawan natin ay temporary. Ano po? So, ano naman yung nasa loob ng bahay na ito o ng katawang ito? Mamaya po makikita natin dyan, pero yung tinutukoy dyan, sa loob nito merong treasure. At yung treasure yung tinatawag na pag-asa. Okay? Sa buhay po ng bawat isang mananampalataya, yan ay may tinatawag na pag-asa. Pag-asa na darating sa buhay na walang hanggan. Sa Diyos na hindi nakapagsisinungaling. Ano po? At sabi dyan sa verse 1, we have a building of God. So ito yung, tawag dito yung heavenly house o yung glorified body natin pagdating doon sa langit. Sa verse 2 sabi dyan, for in this we groan earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Sabi ng Biblia, for in this we groan. Bakit ba tayo nag-groan? O naghihinagpis, o umiiyak sa Panginoon, o nahihirapan? Minsan, natutokso tayong magreklamo sa Diyos. Okay? Kasi yung realidad, the reality is this, yung realidad ng buhay. In our life, we experience sufferings, pains, sorrows, agony. We fail most of the times in this life. But the good thing is, all of this, as a Christian, lahat ng bagay na ito ay temporary. Okay? So bakit ba tayo nakakaranas ng mga problema, ng mga suliranin sa buhay upang makita natin yung tinatawag na pag-asa? Sabi ng verse 2, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Ibig sabihin, dahil sa mga kalungkutan, kabiguan na nararanasan natin at dahil sa kamatayan na meron tayo, ay naghahangad tayo ng better place. At hanggang hindi ka nagkakaranas ng problema o anumang mga pagsubok o kamatayan, hindi mo makikita yung pangako. Yung pangako ng buhay na walang hanggan. Ano po? Kaya kung gusto mong mauna, pwede naman. Ano po? So this afternoon, may tato tayo pag-uusapan. Yung tinatawag na the reason for conflict, the reason for courage, and the reason for character. Number 1, the reason for conflict. Basahin ko ulit yung verse 1, sabi dyan, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and a house not made with hands, eternal in the heavens. Okay? So sabi dyan, as an earthly house, or a tent, dinescribe o inalintulad yung ating katawan na kagaya ng isang bahay o ng isang tent. Ano po? So yung bahay o yung tent, it comes with limitation. Amen? So, ang bahay ay madaling masira. Ang bahay ay temporary lang. Okay? So, ganyan dinescribe ang buhay ng isang tao sa mundo. Yan ay temporary lang at darating yan sa walang kabuluhan. Lahat tayo darating sa walang kabuluhan. Dahil bakit? Lahat tayo mamamatay. Ano po? So in verse 1, we learn that this body or tent, sabi sa verse 1, it's going to be dissolved. Masisira, mawawasak, mamamatay. Ano po? So what is the purpose? To see the hope. Amen? So tayo ay nalulungkot kapag meron tayong nabalitaan na kapatiran na namatay. Tayo ay naghihinagpis kapag nabalitaan natin itong kapatiran natin ay 50-50. Pero huwag tayong malungkot dahil sa kamatayan ay may tinatawag na pag-asa. Ang kamatayan sa bawat mananampalataya ay isang pintuan patungo ng langit. Amen? So ito yung pag-asa
na ninanais natin sa buhay. Kaya tayo ay umiiyak sa Panginoon dahil meron tayong gustong marating o maabot sa buhay. Ito yung kanyang tahanan, yung mag-glorify yung ating body. Ito yung pag-asa na meron tayo na dapat nating pinangahawakan. Ano po? Romans chapter 8, verse 24 and 25. For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man saith, why don't ye yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Kung yung pag-asa ay nakikita, hindi na ito pag-asa. Pero yung pag-asa na meron tayo, ito yung pag-asa na hindi natin nakikita, kaya kinakailangan natin mag-antay para sa Diyos. Amen? So, may pag-asa na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Hindi natin alam kung ano yung pinaka-itsura natin. Hindi natin alam yung pinaka-itsura ng langit, pinaka-itsura ng Diyos. Pero yung natitiyak ng Diyos, one day, mamimit natin siya face to face. Amen. At kung ikaw ay nagtapat sa Panginoon, at kung ikaw ay tunay na gumawa sa Panginoon, one day, sasabihin sa iyo ng Diyos, well done, thou good and faithful servant. Amen? So one day we shall die, but there is hope. There is hope in the awareness of our pending destruction. Amen? Ito yung sinasabi ko kanina, merong pag-asa sa lahat ng mga problema, maging sa kamatayan. Ano po? At yung pinaka-pag-asa na tinutukoy ko, ito yung buhay na darating. Ito yung buhay na wala na yung presensya ng kasalanan. Ano po? So bakit meron tayong pag-asa sa buhay na ito? Because we truly believe. Dahil naniniwala tayo, sumasampalataya tayo sa ipinangako ng Diyos sa atin. Ano po? That God is going to replace this broken and rotten tent with a building from God. Amen? So nangako ang Diyos sa atin na isang araw na itong katawan nating panlupa na kung saan ay nasa presensya ng kasalanan na nangihina, natutukso at darating sa kamatayan, isang araw babaguhin ng Diyos sa kamatayan o sa katawang walang kamatayan at wala na yung kasalanan. Ano po? So ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ating nararanasan dito sa mundo ay temporary lamang. Amen? So yan ay temporary lamang. At ang mga kahirapan sa mundo, alang-alang sa Panginoon, yan ay nagpapakita na hindi tayo para sa mundo. Amen? Tayo ay para sa langit. Tignan po natin, Romans chapter 8, doon pa rin po tayo, verse 18 hanggang 25 na rin. Sabi diyan, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen? So kahit na gaano kaganda yung buhay na ito, pero yung buhay pagdating ng araw ay hindi mo pwedeng ikumpara sa ipinangako ng Diyos. Amen? For the earnest expectation of the Creator waited, sabi dyan, for the manifestation of the sons of God. Amen? So, sa pag-asang ito, yung Creator sabi rito, maging tayo ay nag-aantay. Okay, medyo matagal nga lang yung ating pag-aantay. Pero ang gusto ng Panginoon, mag-antay ka at magbantay para sa iyong sarili. Ingatan ang pananampalataya. Antayin may pagtitiis ang pagdating ng Panginoon sa atin. Amen. Amen? So bakit tayo nag-aantay? For the Creator was made subject to vanity. By the way, hindi dinescribe o hindi dinisenyo ng Panginoon na yung kanyang creation ay mamatay o mawalan ng kabuluhan. Nawalan lamang ito ng kabuluhan dahil sa kasalanan na ginawa ni Adan. For by one man sin entered into the world and death by sin.
Ano po? So, ibig sabihin, itong katawan natin, subject sa vanity o subjected sa vanity. Isang araw, kaya nga, pagka tayo nagkakaroon ng sakit o anumang klaseng karamdaman, normal po yan. Subject sa katawan natin yan. Na tayo ay magkakasakit, na tayo ay magkakaroon ng COVID. Amen? Pero yung ating katawan na isang araw mawawalan ng kabuluhan ay subject din sa pag-asa ng Diyos. Amen? Sabi dyan, for the Creator was made subject to vanity, not willingly, but by reason of Him who has subjected the same in hope. Amen? At ano pa? For we know that the whole creation groaneth and travaileth in vain together until now, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit the redemption of our body. Okay? Alam niyo po, madalas tayong panghinaan kasi nakakalimutan natin yung pag-asang ito. Madalas tayong panghinaan at subuko sa pananampalatayang meron tayo dahil nakakalimutan natin yung pag-asang ipinangako sa atin ng Diyos. In fact, dapat ito nga yung dahilan kung bakit ka umiiyak sa Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit ka nagsusumamo sa Panginoon dahil naghahangad ka, nire-recognize mo yung pangako ng Diyos. Lord, ito yung buhay na pinangako mo at ito yung buhay na ninanais ko. Alang-alang sa kapurihan ng iyong pangalan. Amen? Kaya sabi ng verse 24 and 25 yung binasa natin, we are saved by hope. Amen? Creation is groaning. Why? Because it feels the confliction or the conflict. Ano po? So the creation is groaning because it feels the conflict. Okay? Merong pagtatalo kasi sa atin. Ano? Bagamat nangako ng yung Panginoon, pero nasa katawang lupa pa tayo. Tama? Kaya subject pa tayo doon sa tinatawag na vanity. Amen. Kaya ano man yung mga bagay na nangyayari sa atin, yan ay normal. Okay? Normal sa Biblia. In fact, dito nga sa mundo, hindi naman tayo pinangakuan ng magandang buhay. What I mean na magandang buhay yung mayaman, maraming pera, maraming bahay, sikat na tao. Hindi yun ang pinangako sa atin ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon kay Ananias kausapin mo itong si Apostol Pablo, si Saulo. Okay? So sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano siya maghihirap alang-alang sa ating pangalan. Amen? Yung ipinangako sa atin ng Diyos, hindi rito sa lupa. Yung ipinangako sa atin ng Diyos sa langit. Kaya bakit tayo maghahangad ng karangyaan o katanyagan dito sa mundo kung yung ipinangako ng Diyos sa atin, mansyon sa langit? Aanin mo yung kasikatan kung hindi ka naman kilala ng Diyos? Amen. Amen? Ito yung hangarin natin sa buhay. Ito yung pinakapag-asa natin na darating. Kaya nga, ang nakakaawang tao, taong nakakahabag talaga, yung taong walang pag-asa nito. Amen? Sila po iyon. Sa ating text, verse 2, for in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven, if so be that being clothed, we shall not be found naked. Okay, pagka sinabing we shall not be found naked, ito yung maabutan tayo ng Panginoon na kung saan wala na sa kasalanan. Wala na yung power ng kasalanan, at same time wala na rin yung presence ng kasalanan sa atin. Na tayo ay nasa presensya na ng Panginoon. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Ano po? Sabi rito,
Na kung tayo ay nakakaranas ng mga mabibigat na suliranin na parang hindi natin kayang panghawakan, kunin natin itong pag-asang ito na pinagkakalob sa atin ng Diyos. Okay? Nung nakaraan, may nag-chat, yun nga patungkol sa tatay ni Gunel. Hindi na ako nag-comment doon. Okay? Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, opportunity na naman ito para magtiwala sa iyo. Amen? Lord, opportunity na naman ito para makita mo yung pagtitiwala yung puso namin sa iyo. Tama? So normal na kami ay mahirapan, pero hindi normal na wala kaming tiwala sa iyo bilang anak mo. Tama, kaya yung mga taong madaling umalis sa Panginoon, namimiss nila yung opportunity na mas lalo pang magtiwala sa Diyos. Amen. Ito yung paborito kong sinasabi sa mga taong maging sa inyo. Walang napapahiya sa mga nagtitiwala sa Diyos. Amen? In my experience, naranasan ko na yung mawalan at magkaroon. Pero sa Diyos pa rin ako nagtitiwala, hindi sa tao. Amen? Tingnan po natin, Philippians chapter 2, verse 20 to 21. For I have no one like-minded who will naturally care for your state. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Sabi na po si Pablo, iba ako sa mga nangaral, sa mga nagdaang nangaral sa inyo. Sapagkat sila, ang hinahanap nila para sa kanilang sarili, pero hindi yung mga bagay patungkol sa Diyos. At hindi lang mga ngaral, pati yung mga nakikinig. Bisan, ang hinahanap natin dito sa mundo, yung mga bagay dito lang sa mundo, nagiging materialistic tayo. Nagiging makasarili tayo batay sa ating sarili at hindi natin iniisip yung mga bagay patungkol sa Diyos. Kaya minsan wala tayong kapayapaan sa ating sarili dahil nababahala tayo dito sa mga bagay na nakikita natin. Nakakalimutan natin yung mga bagay patungkol sa taas, sa langit. Ano po? So bakit kailangan yung tuon natin sa langit? Chapter 3 ng Philippians, chapter 20, verse 21 hanggang 21, sabi diyan, For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Ang ating pagkamamayan sa langit. Kung tayo ay tagalangit, isipin natin yung mga bagay sa langit. Ano po? For our conversation is in heaven. Amen? Na kung saan inaantay natin yung pagdating ng Panginoon. At verse 21, sabi ng Biblia, Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. You see that? Amen. Kahit gaano ka pa kagwapo, kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa kayaman, kung wala si Kristo, yung istura mo, magiging bulok at mabaho yan. Pero ang taong na kay Kristo, amen, kung yan ay tumanggap at sumampalataya at naglingkod sa Panginoon, one day, yung mga bagay dito sa lupa, iiwanan niya. Dahil bakit? Doon na siya sa langit. Yung kanyang tinatapakan ay ginto, yung ipinangakong mansyon ay papapas sa atin, at na kung saan bawat taong naglingkod ay merong reward. Lahat ng nagtapat sa Kanya. At yung katawan natin na kung saan nakakaranas tayo ng panghihina, ng anumang klaseng karamdaman, ay mababago. Mago-glorified. Tayo pong mga Kristiyano, wala na tayo sa power of sin. Pero nasa presence of sin pa rin tayo. Nasa flesh pa rin tayo. Nakakasala, natutukso. Pero pagdating doon sa langit, wala na rin tayo sa presence of sin. Tayo ay perfecto na rin nakapiling ng Diyos. Amen? Kaya huwag nating hangarin yung mga bagay dito sa mundo. Normal na magtrabaho ka, pero hindi yan yung priority mo.
Normal na mag-aral ka, pero hindi yan yung priority mo. Yung pinaka-priority natin ay yung malugod at maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Ano po? So yun yung pangako na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Okay? Yes, may conflict. Umiiyak tayo sa Panginoon, pero may pangako naman na ipinagkaloob sa atin ang Diyos. Ano po? At bibigyan ko kayo ng garantiya sa pangakong ito. Titus chapter 1 verse 2. In hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Amen. In hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Sabi ng Biblia, which God that cannot lie. Ibig sabihin, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at hindi nagsisinungaling sa kanyang pangako. Sabi ni Pablo, lahat tayo sinungaling, Diyos lang ang totoo. Ibig sabihin, kung lahat tayo ay sinungaling, nag-fail tayo sa mga pinangako natin sa tao, pero Diyos lang. Amen? Ang tumutupad ng mga pangako niya. Diba sabi natin sa mga tao, napako yung pangako mo. Si Kristo, siya lang yung bukod tanging nangako na naipako sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Amen? Meron ba dapat ipagduda sa pangako ng Panginoon? Hebrews chapter 6 verse 18 hanggang 20. That by two immutable things, in which it was impossible for God to lie. Amen. We might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, in which entereth in that within the veil. Whether the forerunner is for us entered, even Jesus made an high priest forever after the order of Melchizedek. Ano yung pangako na pinagkaloob sa atin ng Diyos ulit? Buhay na walang hanggan. Alam niyo po, tawag dito, yung pangako ng Panginoon, hindi niya lang sinabi, oh, may pangako ako sa iyo, pero ikaw na bahala gumawa. Okay? Yung pangako ng Panginoon, siya mismo yung gumawa. At doon sa krus ng Kalbaryo, pinagtagumpayan niya at tinapos niya para lang matupad yung pangakong ito, yung pag-asa na darating sa atin. Ano po? He died for us para ano? Para ma-receive natin yung pag-asang ito. Amen? So now, tayo man ay patay o buhay, ito ay mag-glorified pagdating ng Panginoon. Colossians chapter 3 verse 4. Isa sa napakagandang bersikulo sa Biblia. Sabi rito, when Christ, who is our life, buhay mo nga ba talaga si Kristo, shall appear, then shall He also appear in glory. Amen? 1 John chapter 3 verse 2. Beloved, sabi ng Biblia, 1 John 3 verse 2, sabi ng Biblia, Beloved, now are we that the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ano yung pinapakaganda? Sabi niya, we shall be like Him. Hindi tayo magiging katulad ng Diyos. Magiging katulad tayo sa kung ano yung itsura niya. Amen? Na kung saan katawang walang kamatayan, katawang walang kasalanan, wala sa flesh. Amen? At sabi diyan, for we shall see Him as He is. Ano po? So ito yung maganda at pinangako sa atin ng Panginoon na pinangahawakan natin sa ating buhay. Ano po? So, the reason for conflicts, merong pagtatalo, tayo ay nasa laman,
May mga bagay na hindi inaasahang pangyayari pero may pag-asa na nag-aabang o nag-aantay para sa atin. Pangalawa, the reason for courage. Bakit kailangan natin maging matapang sa mga bagay na dumarating sa atin? Alam po ba, ang katotohanan ganito, hindi tayo handa sa mga dumarating na pagsubok o problema sa buhay natin. Yan ang totoo. Kaya nga, di ba, nagugulat tayo na bakit nangyari to? Bakit ganito dumating to? Bakit may problema na naman? Si Job hindi nakapaghanda yon. Amen? Na kung saan, pag ito nagre-report pa lang yung isa niyang servant, may dumarating na naman. Tama. Tapos sabi pa ng asawa niya, sumpain mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Amen? So, ano ba yung pinakarason natin bakit matapang tayong harapin ang mga pagsubok na ito kahit na hindi tayo handa? Balik po tayo sa ating text. Doon tayo sa verse 5 hanggang verse 8. Sabi ng Biblia, now, He that hath wrought us for the selfsame things is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. Verse 7, for we walk by faith and not by sight. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Grabe sa Apostol Pablo, no? So dahil sa nasa katawang lupa pa ako, absent ako dun sa langit. Pero sabi niya, mas gusto kong maging absent dito sa lupa para maging present ako doon sa langit. Amen? Maging si Apostol Pablo, gusto niya na. Gusto na ba natin? Nung nakaraan, may nagtanong sa akin dun sa katiyan, gumanicure. Sabi niya, alam mo Brad, gusto ko na talagang makita yung Panginoon kung ano ba talaga yung tsura niya. Sabi ko, gusto mo na ba talaga? Gagawa natin ang paraan yan. Okay. So, joke lang daw, sabi niya. Ano po? Pero ito yung katotohanan. Yung pinaka-desire natin, yung makita at maranasan na natin yung pangako ng buhay na walang hanggan. Amen? So alam niyo po sa akin, ito po yung katotohanan. Testimony na lang ulit ako. Ito po yung katotohanan. Meron akong takot sa sarili ko. Especially doon sa Castillejos. Na one time baka mag-fail ako, baka may magkaroon ng problema gaya ng mga nakikita ko kay Pastor Sam na baka siya lang yung may kakayanan nun at hindi ko kaya. Ano po? Baka one time mag-fail ako doon at hindi ko magampanan kasi isa sa mga ugali ko may pagka hindi ako consistent. Ano po? So, what if napanghinaan ako ng loob? What if na ganito? What if na ganyan? Marami akong reasoning sa Panginoon sa panghihina. Ano po? Kasi bakit? Nasa katawang lupa pa ako may panghihina talaga ako Tama ba? At minsan, bilang tao, hindi natin maiwasan tumingin sa mga bagay na nakikita dito sa mundo. Tama ba? So kaya nanghihina tayo minsan. Kaya minsan, pag may problema, aminin naman natin sa hindi, talagang balisa tayo. Okay? So, ano yung courage natin? Saan yung courage natin doon? Amen? So, mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung comfort o encouragement sa atin. Huwag tayong matakot. Amen? Kung sino yung Diyos na nagpalabas kina Moses sa Egypto at tumalo sa mga Midian, at nagpabagsak kay Goliath, siya yung Diyos na tutulong sa atin. Amen. At yung garantiya, sabi ng Biblia sa verse 5, meron tayong tinatawag na Spirit of God. Okay? Na siyang gagabay at tutulong sa atin at magtuturo ng mga bagay na dapat natin gawin. Tandaan niyo po mga kaibigan, mga kapatid, sa buhay na meron tayo, hindi tayo dapat ang namumuhay kung hindi si Kristo. Ang Diyos dapat. Kaya alam niyo po yung pinangahawakan kong verse talaga, maliban sa Jeremiah chapter 33 verse 3.
Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen? So kung tayo ay na-crucified kasama ni Kristo sa krus, dapat hindi na tayo ang nabubuhay. Kung si Kristo ay namatay upang tayo ay mabuhay, bakit hindi tayo mamatay upang sa Kanya mabuhay? Amen? Kung yung nakikita mo palagi yung kahinaan mo, yung kamalian mo, hindi ka uusad. Kung nakita mo na hindi mo kaya yan, well, hindi mo talaga kaya yan dahil Diyos ang may kaya yan, hindi ikaw. Amen? Kaya nga diba, lagi kong pinag-pray, Lord, sana may masave sa Castillejos. Lord, sana ma-encourage ako sa Castillejos. At araw-araw kapag pupunta ako doon, ini-encourage ako ng Panginoon. Nakwento ko na to, one time ako yung talagang parang pinanghihinaan ako minsan. Pero merong isang bata roon. Kasi yung mga Bible study ko, wala, hindi ko nakita. Nagtago. Okay, sabi ko, saan kaya ako magka-Bible study? Pandemya pa, hindi ako pwede maging makita na mga kagawad ng kapitan. Okay? Pero may isang bata roon, sabi niya, Kuya, brother, punta ka po sa amin. Saan? Doon po, tinuro niya sa akin yung lugar na kung saan, parang walang tao. Kaya ginawa ko, nagtanong muna ako sa mga tao, nagduda ako sa bata eh. Sabi ko, Temen, di ba mga bahay pa? Marami pong mga bahay dyan. Okay. Sinamahan ko yung bata, at alam niyo po ba, marami pang ang tao doon. At nakapag-Bible study po ako. Amen. At may mga tao na bahagi na para akong sinampal ng Panginoon. Pamira ka, nakatingin ka kasi sa kakayanan mo, hindi sa akin eh. Okay? So kapag ka sa Diyos ka tumitingin, kapag ka sa langit tayo tumitingin, may courage. Amen? Pag sa Diyos tayo tumitingin, may courage. Pag sa atin tayo tumitingin, discourage. Amen? Kaya huwag kang magdududa sa kakayanan ng Panginoon. Sino tayo para pagdudahan ng Diyos? Amen? So the reason for courage, merong heaven, merong Diyos, meron tayong Espiritu ng Diyos. Ano po? So maaring masira at mawasak tayo ng mga bagay dito sa mundo, pero huwag tayong matakot. Amen. Amen? Huwag tayong matakot. As a guarantee, sabi dito, you have the Spirit of God in you. Tignan niyo po, balik po tayo sa Romans chapter 8. Yung ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. Verse 26 to 27, sabi dyan, likewise, the Spirit, ito yung pinag-uusapan natin, yung pag-asa na darating, pero dahil doon, meron tayong Espiritu na tumanggap sa Panginoon, also helpeth our infirmities. For we know that what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. Okay? Alam niyo po, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin alam yung gagawin. Hindi natin alam kung anong idudulog sa Panginoon. Pero ito yung banal na Espiritu na binibigyan tayo ng karunungan at siya mismo yung nakikipag-usap sa Panginoon. At siya na yung naghihinagpis para sa iyo dahil hindi mo kayang gawin at hindi mo alam ang gagawin. Ano po? Kaya di ba, nagugulat na lang tayo minsan yung mga problema na meron tayo. Nawawala. Nagkakaroon ng solusyon. Tama? Dahil yan sa Diyos, hindi po dahil sa atin. We are nothing sa harapan ng Diyos. Ano po? Lahat ng bagay ay biyaya ng Diyos sa buhay natin. Gusto ko lang basahin yung 1 Corinthians chapter 15. Verse 9 hanggang 10. For I am the least of the apostle, that I am not made to be called an apostle because I persecuted the church. But verse 10, sabi diyan, but by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain.
but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Bakit nakapag-labor si Apostol Pablo? Dahil ba malakas siya? Bakit ba nakapangaral si Apostol Pablo? Dahil ba matalino siya? Hindi. Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? So may rason ba tayo para maging matapang? Meron. Amen. Amen? Now, makinig po tayo. Sabi rito, so reason for courage, here's how God works. He finishes what He starts. He predestined you, so He will glorify you. Sa Romans chapter 8, verse 13. Nauna yung predestination, pagkatapos nun, pinakauli, glorification. At sabi rito, He began a work, He will complete it. Philippians chapter 1, verse 16, o verse 6. Tignan po natin yung Philippians chapter 1, verse 6. Sabi po ng Biblia ay ganito, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Diyos ang nagsimula, Diyos ang tatapos sa laban na iyan. Amen? Sa buhay na meron tayong nasinimulan ng Diyos, Diyos ang tatapos dyan. Sa Kanya tayo nanggaling at sa Kanya tayo babalik. God or Jesus is the author and finishers of our faith. Amen? So the reason for courage, we have the Spirit of God. We know that God finishes what He starts. Ano po? So tinatapos niya kung ano ang sinimulan niya. So verse 7, we also have courage. Tingnan po natin sa ating text. Yung tinatawag na walk by faith and not by sight. Okay? Actually, madali lang sabihin ito eh. Pero mahirap gawin. Lalo na kapag ka nasa matindi ka ng mga pagsubok talaga sa buhay. Yung mga nakikita mo na lang, yung mga bagay, yung mga tao sa paligid mo, yung mga nangyayari sa paligid mo. Di ba? Na nagkukos ng panghihina sa atin. Pero yung paanyaya ni Apostol Pablo at encouragement sa mga taong nakikinig, walk by faith and not by sight. Amen? Kasi sa mundong ito, may discouragement. Pero sa Diyos, kailanman na hindi ka madi-discourage. Amen? So we also have courage that our walking, that is our way of life, our way of doing, our outlook, our philosophy, our purpose, is a matter of faith and not by sight. Amen? Bumuhay tayo sa pananampalataya sa Diyos. Hindi sa mga bagay na nakikita natin. Hindi tayo nabubuhay sa pera. Hindi tayo nabubuhay sa pagkain. Nabubuhay tayo dahil merong Diyos. Kapangyarihan ito ng Diyos. Amen? Kung bakit ka humihinga, kapangyarihan yan ng Diyos. Kung bakit ka nabubuhay dahil sa Diyos. Amen? Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. At wala tayong rason. Sinasabi natin na hindi tayo deserve sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po bang hindi rin deserve ng Diyos na tanggihan mo yung kanyang command o inaalok sa iyo? Amen? Hindi niya deserve na subayin mo siya. Anong reason mo bakit mo sinusubay siya? Kasi hindi ko kaya eh. Di ba? Kasi ganito, para sa inyo na yan. Ito yung para sa akin. Kaya para sa inyo yan, tapos ito yung para sa Diyos. Ngayon, ang gusto ng Diyos, yung para sa iyo, tanggalin mo at ang matira para sa Diyos. Ngayon, kung susubahin mo yan, tatanggihan mo yan. Okay? Makikita mo rin yung kapangyarihan ng Diyos. Nakikilos. Gaya nangyari kina Apostol Peter. Tama? Nasira yung kanyang tent o yung kanyang net para i-redirect yung kanyang buhay. Oops! Sinira niya na yung tent, yung kanyang pangkabuhayan. Dahil bakit? Hindi lang nais ng Panginoon. Hindi ito tayo ilalagay. Tama? At huwag kang mag-alala kung hindi ka qualified, Diyos ang magka-qualified sa iyo, hindi ang sarili mo.
Kaya lagi tayong merong rason na magpatuloy sa buhay na ito dahil merong Diyos na nangunguna sa atin. Amen? So, ang gusto lang ng Diyos na tayo ay magpasakop, tayo ay magpakumbaba. Ang gusto lang ng Panginoon na hayaan natin siya na kumilos sa buhay natin. Amen? Hayaan lang natin siya. Ibig sabihin, huwag tayo magreklamo. Amen. Tingnan niyo po, 2 Corinthians chapter 4, verse 16 and 18. Kabilang chapter lang, sabi niyan, "For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day, for our light affliction, which is but for a moment." See that? For a moment. Ibig sabihin, panandalian lang lahat ng ito. "Work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory." Verse 18, "While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal." Amen? Sabi na po sa Pablo, naghihirap kami sa mga bagay na ito, pero hindi kami napapagod, nagpapatuloy kami, dahil alam namin na yung mga bagay dito sa mundo ay panandalian lang. Kaya yung tuon namin sa mga bagay na eternal, sa mga bagay na hindi nakikita. At ang tawag doon, walking by faith. Amen? So yan po yung courage natin para magpatuloy sa buhay. So the reason for character, third and last. Verse 9, "Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad." Sabi sa verse 9, "Wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him." The word na accepted of Him, sa Tagalog o sa ibang terminology, yung kalugod-lugod. Okay? Wala man kami sa langit o maging dito man kami sa mundo ay maging kalugod-lugod kami sa lahat ng aming ginagawa. Our goal is to glorify God. At paano natin mag-glorify ang God? Amen? Sabi rito, "Wherefore we labor." To please God in our labor is an issue of our character. Amen? Ang katotohanan, hindi talaga natin nabibigyang luwalhati ang Diyos batay sa kanyang standard. Okay? Hindi natin minamahal ang Diyos batay sa pagmamahal na nais niya. Ano po? Unang-una, dito, nasa katawan pa tayo, at yung mga bagay na madalas natin iniisip ay yung mga bagay sa ating sarili. Amen? Pero ang nais ng Panginoon sa ating buhay, na itong buhay na meron tayo na iniligtas at tinubos ng Panginoon ay magbigay luwalhati sa Kanya. Amen? So, ibig sabihin, dapat po sa ating buhay, anuman yung mga pagsubok na dumarating, tinatanggap natin kasi yan yung magbibigay lakas at hamon sa atin. Yan ay maglilinis sa ating buhay. Okay? Yung mga pagsubok na dumarating, kapag ka nalagpasan mo yan, magiging mature na tao ka. Mature ka mentally, emotionally, spiritually. Amen? So tingnan niyo po, tayo ay niligtas ng Panginoon at Kanyang tinubos. Binigyan ng panibagong buhay. Ginastify tayo ng Panginoon by faith. At tayo ay Kanyang sinantified. Sa harapan ng Diyos, tayo ay kalugod-lugod na talaga. Pero may nais ipagawa pa ang Diyos sa atin dito sa mundo. Na kung saan sa lahat ng bagay na ating gagawain ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Amen? Punta po tayo din, Romans chapter 5. Kasama natin yung 1 and 2, sabi niyan,
Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation work patience, and patience experience, and experience hope. Amen. Ano yung sabihin ng experience? Ito yung magiging mabuting tao tayo sa harapan ng Diyos araw-araw. Dahil bakit? Tinatanggap natin na merong pag-asa yung mga bagay na nangyayari sa atin. Ibig sabihin, araw-araw sa buhay natin, kung lagi natin kinikilala na mahina tayo, at Diyos lang yung may kakayanan, maluluwalhati natin ng Diyos. At sa mga bagay na meron tayo, makikita natin na kung wala ang Diyos, wala tayo. Amen? Mga kaibigan, mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin, ma-recognize mo ang iyong kahinaan upang kilalanin mo ang kanyang kalakasan. Amen? Dahil hanggang hindi mo nakikita ang iyong kahinaan, hindi mo makikita ang kalakasan ng Panginoon. Kung magmamataas ka sa iyong sarili na kaya mo to, na kaya mo yan, mapapagod ka lang. At sa dami-dami ng ginawa mo, walang natapos at walang saysay. Hindi yan tatagal. Okay? Pero kung yung bagay na ginagawa mo ay para sa Panginoon, talagang by faith, kung ginagawa yung mga bagay na yan, mga kaibigan, mga kapatid, nalulugod ang Panginoon. Nalulugod ang Panginoon kung tayo ay nabubuhay, hindi na sa ating sarili, kung hindi sa Diyos na. Yan po yung ibig sabihin ng paglakad sa pananampalataya, yung pamumuhay, batay sa langit. Batay sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? So, the reason for character. Ano man yung mga problema sa ating buhay, tanggapin natin yan. Amen? Ano man yung mga bagay, although magkakaiba tayo ng mga nararanasan sa buhay. Pero yung sinabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, hindi nagbigay ang Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Tama ba? Amen? Ibig sabihin, kung bakit mo nararanasan yan, kasi alam ng Diyos na kaya mo yan. Amen. At kung bakit ipinagkaloob sa iyo ng Diyos yan, dahil ang gusto ng Panginoon na sa pagsubok na iyan, ay maluwalhati mo siya. Amen? Kaya nga sabi ko kanina, sabi ng Bible, anuman ang panahon, may panahon sa pagtangis, pag-iyak, pagwasak, pag-ayos, pero anuman ang panahon ay dapat nabibigyan siyang luwalhati. Amen? Amen? Kaya sabi sa verse 9, therefore, wherefore we labor. Okay? Dapat tayo sa verse 10. So sa verse 10, medyo nakakalito yung verse 10 eh. Kung tutusin. Hindi mo alam kung yan ba ay Great White Throne Judgment o yan ay Viva Judgment. Pagka sinabing Great White Throne Judgment, ito yung judgment ng mga hindi mananampalataya na huhusgahan ng Panginoon patungo sa lawa ng apoy. Pagka sinabing Viva Judgment, ito yung rewarding sa mga mananampalataya. Sabi dyan, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may be received the things done in his life or body according to that he hath done, whether it be good or bad. But for me, itong verse na ito ay patungkol sa Viva Judgment. Okay? Kasi bakit? Yung kasalanan na meron ako ay kinalimutan na ng Panginoon. Nilinis na ako ng Panginoon. At ang tinitignan niya sa akin, yung mga bagay na ginawa ko para sa Kanya. Ano po? At yung verse na ito ay magiging malinaw doon sa chapter 13 na kung saan sabi ni Apostol Pablo, examine yourselves kung kayo ba ay sa pananampalataya. Mga kaibigan, mga kapatid, merong bad news at good news. Ano yung good news? Darating ang Panginoon. Ano yung bad news? Darating ang Panginoon. At yung bad news at good news ay nakasalalay kung sino ka sa harapan ng Diyos.
examine yourselves. Kung ikaw ba ay nasa pananampalataya o wala. Kasi kahit anong ginawa mong kabutihan dito sa loob ng iglesia, kung wala ka talaga sa pananampalataya, hahatulan ka ng Diyos sa kamatayan. Amen? Nung nakaraan yung binasa ko yun sa Book of John, ngayon ko lang naunawaan, basa ko lang basa, tungkol sa isang alipin. Okay? Sabi ni Kristo, hindi makakasama ka bang buhay yung isang alipin, pero nasa loob ng bahay. Ibig sabihin, hindi lahat ng naririto sa loob ng church ay makakasama natin habang buhay. Kasi ilan sa atin dito ay alipin pa rin ng kasalanan. Kaya ang gusto ng Panginoon, examine your faith. Examine yourselves kung ikaw ba ay nasa pananampalataya o wala. Ano po? For we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo haharap sa Diyos. Kamusta yung ating paglilingkod sa Panginoon? Kamusta yung ating pananampalataya? Kamusta yung ating pagbibigay? Kamusta yung ating sulwining? Kamusta yung ating pamilya? Kamusta yung ating sarili? Yan ba ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? O haharap ka sa Kanya isang araw. Bagamat kilala mo siya, pero hindi ka kinikilala ng Diyos na kilala ka niya. Bagamat lagi mong tinatawag yung kanyang pangalan, pero wala kang tunay na pananampalataya sa Diyos. Isang araw, pagdating niya, ikaw ay kanyang hahatulan. Yung kanyang poot, yung kanyang galit, yung kanyang justisya, kabanalan at righteousness ay mararanasan mo doon sa impyerno. Ayaw ng Diyos ng anumang klaseng kasalanan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, why not search your heart today? Amen? Ikaw ba ay nasa pananampalataya? Pero kung tayo ay nasa pananampalataya, mga kaibigan, mga kapatid, ito yung ating pinaka-good news. Ito yung ating pinaka-pag-asa na one day, darating ang Panginoon. Gusto ko lang pong ulit basahin yung binasa ni Pastor Sam kanina. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52, sabi ng Biblia, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when the corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Amen? At sabi diyan, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. And verse 58, sabi ng Biblia, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Wala tayong ibang hinahangad sa mundo ito, kundi ang maparangalan at nabigyang papuri ang Panginoon. At nalalaman natin na lahat ng bagay na ginagawa natin ay mayroong kabuluhan sa Panginoon. May encouragement sa ating lahat. Tayo ay magpatuloy sa Diyos na mayroong pananampalataya sa Kanya. Again, the title of God's message, Our Confidence for the Coming Hope. Tapat ang nangako. Amen? So yun lamang po at maraming salamat. Thank you, Brother Rudolph, for this wonderful message. What experience some circumstances in the ministry? In chapter 4. In chapter 5 is the compulsions in the ministry, which is a strong desire to continue on in spite of sufferings. And in chapter 6, there is the conduct in the ministry. But don't you know, in chapter 5, it's talk about the resurrection body
of the believer. That is our confidence in our resurrection. First, because of the assurance of our foundation. The next is the appearance to the Father. And verse 10 is the performance in our flesh. You're going to study the context in chapter 5. You will be amazed how Apostle Paul being motivated. Amen. Motivated in the ministry in spite of suffering. Bakit merong courage sa Apostle Paul in spite of suffering? Because one day there is a resurrection of the body. Amen. Therefore, in chapter 4, it says that is only for a moment. Amen. That is a message of Apostle Paul to every believers. Ang nag-motivate sa atin kung bakit nagpapatuloy tayo sa Panginoon ay ang kanyang pagdating. Amen. Amen? Pag wala kang kay Kristo, hindi ko motivate sa pagpapatuloy sa Kanya. Kaya may 1 Corinthians 15:58. Let's all rise up, please. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa hamon na aming natanggap. Salamat sa pag-asa na inyo po ipinagkaloob sa amin. Salamat po Diyos, ang salita mo nagbibigay ng katatagan sa aming pananampalataya. Kami po ay maraming hamon na hinaharap sa buhay namin. Maraming sirkumstansya na nararanasan sa ministry at sa personal na buhay namin at ang bawat individual. Ganun pa man, meron kaming masidhing paglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil lagi kami nakatingin sa iyong pagdating. Nakatingin, Panginoon, na maaaring kami po ay mawala sa mundong ito. Pero, O God, magkakaroon kami ng isang muling pagkabuhay kay Kristo. At ang muling pagkabuhay na ito, Panginoon, ay nagsasabi ng aming pundasyon ay may katiyakan. At ang aming pagharap sa aming Ama ay merong isang pagpapala. At ang mga bagay na ginawa namin dito sa lupa ay pagbibigyan namin ng sulit sa iyo, Panginoon Ama. Muli mong siyasatin ng aming mga puso. Habang kami naririto, Lord, sa lupa, siyasatin mo ang mga bagay na ginagawa namin. Kung ito po ba, O Diyos, ay nakakapagbigay kaluguran sa inyo pong pangalan. Wala hong ibang makakapagsiyasat kundi ikaw. At maging ang aming mga sarili ay kilala namin, O Diyos, kung aming bang mga ginagawa na ito ay talagang nakakapagbigay lugod sa iyo, Panginoon. At pagmamahal ay nakikita mo, Panginoon Diyos. Lord, panalangin ko po ang bawat isa. Palakasin niyo po sila at bigyan ng patuloy po, O Diyos, na masidhing paglilingkod sa iyo, Panginoon. Wala ho kaming ibang dapat gawin sa buhay namin. Sa kabila ng maraming pagsubok, there are many sufferings that we experience in life, O God, but still, we can look unto God and we can press on, O God, because there is a coming day, Panginoon, and that is the resurrection day, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na ito po sa hamon na ito ay dadalhin po namin isang pagpapala sa buhay namin bilang isang mananampalataya. Salamat sa ginamit mong manggagawa mo, O Diyos, nagbahagi ng iyong salita, pagpalain mo kanyang buhay, ang kanya pong desire para sa iyong gawain, O Diyos. Lord, pagbungahin ang kanya pong pananampalataya, O Diyos. Salamat po ng marami. Ito po, Lord, ang aming panalangin naman sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's sing Christ Returned. Amen. Ano yung kantang yan? Ikaw.